Ayun, may umiilaw oh. Ayun. Re-reflect. Ano kaya yun ah? Alright mga kabatang airsoft, flashlight review muna tayo ngayon. Hinto muna tayo sa pag-review ng mga mumunting airsoft natin hanggang June 11 kasi kasama ang airsoft sa pina-implementa ng COMELEC na gun ban. Kahit na replica lang ito, kasama ito sa batas na hindi mo pwedeng gamitin o ilabas. Kaya hindi mo tayo magre-review ng mumunting airsoft natin. Dito muna tayo sa flashlight na pinadala sa atin ng Mijomi. Ito nga pala yung bagong labas na flashlight. At ito nga pala yung Mijomi S701. Isa sa mga pinaka-useful na flashlight nila ngayon sa merkado na nilabas nila. Meron kasi itong iba't ibang function na pwede mong gamitin. Hindi na siya basta flashlight. Magagamit mo rin siya kapag may gagawin kang napaka-importanting bagay, lalo na sa dilim. Paano ba yan? Umpisa natin buksan. Excited na rin ako. Medyo ilang araw rin natin to. Matagal nang dumating sa akin to, pero ilang araw na bago ko gawan pa lang video review at bago ko i-unbox. Medyo busy kasi tayo nitong mga nagdaang araw. Kaya buksan na natin. Wow! Napakalaki ng box oh. Kung ikukumpara mo sa box ng ibang unit nila, napakataba nitong isa na to at napakalapad. Ayun nga pala ang itsura ng box niya. Ikot natin muna. Napaka premium looks, isa to sa mga tatak ng Mijomi, isa sa mga nagustuhan ko sa Mijomi to. Bago natin buksan to, pakita ko muna sa itsura ng box niya. Dito nga sa bandang ibaba, may nakasulat niya ng Mijomi S701. Dito rin, meron din nakasulat ng Mijomi S701. Tapos 90 degrees swivel multifunction rechargeable flashlight. Tapos dito rin 90 degrees swivel yung nakasulat sa kanya. Kasi itong flashlight na to, ay pwede siya maging L-type at pwede rin siya maging straight. Napaka-useful nga pala ng L-type na yan. Kung matagal na kayong gumagamit ng flashlight sa pang-araw-araw na pangangailangan nyo, alam nyo kung gaano kahalaga yung mga L-type na flashlight na yan. Ngayon, hindi nyo na kailangan bumili ng isa pang L-type na flashlight kung meron ko straight na flashlight. Kasi ito, pinagsama na. I-adjust mo lang siya, magiging straight na siya. Kung gusto mo na magiging L-type siya, may iuusog ka lang din sa kanya. Diba? Napakaganda ng features ng flashlight na ito. Kasi hindi mo na kailangan bumili pa ng isa pang flashlight para kung kailangan mo na L-type. Tapos meron siya nakasulat dito na 1300 lumens kasi ayan yung kanyang maximum power, 1300 lumens. Ayan yung pinakamalakas na buga ng kanyang LED. Tapos meron siya ditong COB na nakalagay dito at 500 lumens. Ito nga pala yung COB na tinatawag o yung kilala ng iba na secondary LED o secondary light. Kung mapapansin nyo yan, nakasama na siya dito sa kanyang main LED. Nakapalibot siyang ganyan. Hindi na siya hiniwalay ng Mijomi. Hindi tulad itong Nikon N6 na to. Ito yung kanyang COB o yung secondary light. At ito naman yung kanyang main LED. Magkahiwalay sila. Pero dito sa kanyang Mijomi S701, nakasama na siya dito sa kanyang main LED o sa kanyang main light. Tapos meron nakalagay dito na max runtime na 22 hours. Ibig sabihin kaya tumagal ng power dito ng 22 hours. Tapos 21700 pala ang ginamit na battery ng Mijomi dito, kaya medyo malaki nga siya. Tapos meron siyang 4000 mAh na battery capacity. Napakatagal malobat ng 4000 mAh na yan. Tapos meron siyang USB Type-C na charging port. Ibig sabihin rechargeable siya at ang gamit niyang cord ay USB Type-C na napaka-common sa atin kasi ganito rin yung charger ng mga smartphone natin, Type-C rin, di ba? Meron pa siyang magnetic tail, napaka-loaded talaga ng flashlight na to. Isa sa mga napaka-useful na features kasi ng flashlight, yung mga magnetic tail na yan. Dito naman sa gilid ng box, makikita yung iba't ibang social media account ng Mijomi. Ito nga yung kanilang Facebook at Mijomi. Tapos sa kanilang Instagram na at Mijomi World. Tapos sa kanilang website na mijomiworld.com. Meron din silang WeChat, yung QR code, i-scan nyo lang. May sasuggest ko sa inyo, i-follow nyo yung kanilang iba't ibang social media account para kahit pa paano updated kayo sa mga bagong labas na flashlight ng Mijomi. Kasi napakaganda talaga ng labas nila. Ako may iba't ibang brand ako ng flashlight, pero dito ako sa Mijomi nag-focus. Kasi kung ikukumpara mo yung pricing ng Mijomi sa ibang brand ng flashlight, mas mura siya ng kaunti. Pero yung specs, mas lamang siya. Kahit mas mababa ang price niya sa ibang kilalang nating brand na flashlight. Napakaganda ng features, price, at quality ng Mijomi na flashlight. Sa bandang likod, makikita nyo na iba't ibang details ng flashlight na to. Ito nga, meron nakasulat ng Mijomi. Tapos ganun pala yung 90 degrees swivel multifunction rechargeable flashlight. Tapos ito nga yung kanyang LED spot, yung nasa gitna. Tapos yung COB floodlight niya nga nasa gilid. O yung secondary light na kilala nga natin. Tapos Type-C charging hole dito rin sa kanyang gilid. Ayun na itsura niya pag nasa straight na position na siya. Tapos pag L-type, ito yung itsura niya. Tapos yung kanyang switch, nakamukha ng switch ng Mijomi A3. Meron din siyang charging indicator. Ibig sabihin, meron ding ilaw dito sa kanyang switch para malalaman nyo kung kailangan na siya i-charge at kung full charge na siya. Tapos meron din siyang stainless steel clip. Ito yung kanyang clip.
Ito yung kanyang strong magnet na tail cap nandito sa bandang ilalim. Useful nga yan, yung magnetic tail cap na yan. Tapos meron siyang size na 162mm by 30mm by 27.8mm na merong timbang na 238 grams kapag ka nakakabit na yung kanyang battery. Tapos ang kanyang main LED o yung LED spotlight niya, meron niyang 1300 lumens na tumatagal ng 4 hours. Ayun na yung high mode niya. Tapos meron siyang secondary mode na 300 lumens na tumatagal ng 8 hours. Ayun yung kanyang middle mode. Tapos ang kanyang pinaka low mode ay 100 lumens at tumatagal nga ng 22 hours. Ang kanyang COB floodlight naman o yung secondary light niya ay merong maximum na 500 lumens at tumatagal naman ng 4 hours. At ang kanyang middle mode ay 200 lumens at tumatagal naman ng 8 hours. Tapos ang kanyang pinaka low mode ay 80 lumens at tumatagal ng 22 hours. Tapos meron din siyang strobe. Quick press mo lang daw ng 3 beses at ma-activate mo na yung strobe. Dito nga pala sa bandang ilalim natin siya bubuksan para hindi masisira yung box. At saka mas madali siya buksan pag dito sa bandang ilalim. Ayan. Buksan na nga natin. Wow. Napakalaki ng flashlight na to. Yeah, ito ang itsura niya. At sa loob nga ng box, ito yung kanyang manual. Nasa bandang ilalim. Tapos ang kanyang lanyard, tsaka yung USB Type-C na charging cable. Ito na nga yung unit mismo. Ganda, diba? Karaniwan makikita nyo mga gantong klaseng flashlight nung panahon ng World War II. Ito yung mga dalawang sundalo, yung mga L-type. Ito naman yung kanyang switch button. Meron nga nakapalibot dyan na kulay red na bilog. Tapos meron din nakalagay dito na Midjomi S701. Dito mo naman makikita ang kanyang USB port na Type-C. Diyan mo siya i-charge pagka nalobot siya. Ito naman ang kanyang clip. Napaka-useful din ng clip na to. Kahit saan pwede mo siyang iipit. Kung gusto mo siya iipit na parang nakalagay sa dibdib mo, isusuksok mo lang to sa may bulsa ng damit mo. Kaya sa may pinaka-collar. Magagamit mo na siya. Hindi mo na siya kailangang hawakan. Ito naman yung kanyang magnetic tail cap. Magnetic yan, dumidikit yan sa mga bakal dahil nga magnetic. Ngayon kung gusto mo siya ilagay sa sasakyan mo, yan, madidikit siya, ganyan siya. Napaka powerful ng magnet niya. Napakabigat nitong unit na to pero hindi siya nalaglag kapag ka dinikit mo siya sa bakal. Meron siya ditong butas na siyang pinaglalagyan naman ng kanyang lanyard. Kapag ka gusto mo siyang bitawan na di nawawala sa kamay mo, ilagyan mo na siya ng lanyard tapos saka mo isuot yung lanyard sa kamay mo. Kahit hindi mo hawak yan, hindi siya malalaglag. Kung ayaw mo naman siyang gawing L-type na flashlight, tutwist mo lang yung kanyang bezel. Ayan. Pag na-twist mo na siya, ganyan yung magiging itsura niya, o, diba? Para na siyang normal na flashlight na ginagamit natin. Ngayon, para mapailaw mo siya, lahat ng flashlight na mabibili natin ay meron yung protected na film. Bubuksan mo lang to, yung lalagyan ng battery niya. Tapos, ayan, ito yung protection film na kailangan mo tanggalin para magamit mo siya. Tignan na rin natin yung battery niya. Ito naman yung kanyang battery na 21700 ang size na merong 4000 mAh na capacity. Matagal na malobot to, yung 21700 na 4000 na to. Kaya matagal yung gagamitin to. Base nga sa nakalagay dito, di ba? Tumatagal siya ng 4 hours nang nakasagad. Tapos kapag yung 300 lumens niya, 8 hours, di ba? Napakatagal niyan. Tapos kung yung pinaka low mode niya naman o yung pinaka mahinang mode niya, ay tumatagal naman ng 22 hours nang nakabukas, di ba? Ngayon ibalik natin yung kanyang battery pati yung kanyang magnetic na tail cap. Ito, kung para buksan mo siya, pindutin mo lang siya. Ayan, napakasimple lang ng mode niya. Hindi mo na kailangan diinan o ilong press para ma-operate mo siya. Ayan, meron nga siya ditong indicator kung gaano pa kalakas yung battery niya. Kapag ka-red na yan, ibig sabihin kailangan mo na siyang i-charge. Tapos kapag ka pinindot mo siya, ayan naman yung kanyang middle mode na 300 lumens. At ito naman yung kanyang maximum power o yung high lumens niya na 1300 lumens. Ngayon, para ilipat mo naman siya ng LED para yung COB o yung secondary light niya naman yung mapagana mo, ilang press mo lang siya. Ayan. Yung floodlight na yan, yung gumagana o yung COB light niya. Mas malawak na yung sakop ng buga niyan. Tapos pag ito naman yung kanyang 80 lumens, pag pinindot mo pa siya ulit ay 200 lumens niya. At ito naman yung kanyang 500 lumens. Ayan. Napaka-useful nitong COB light na to kung gusto mo malawak yung maging sakop ng ilaw mo o ng buga ng liwanag mo. Para siyang fluorescent kumbaga o kaya para siyang LED bulb na makikita natin sa mga bahay natin na malawak yung sakop niya. Ibig sabihin floodlight siya. Kung gusto mo naman ng trooper na light o yung parang
mas maliit yung sakop ng buga pero mas malawak yung inaabot. Ito ko dito sa main LED niya. Yan, yung pagka-thrower yan, ayan. Ayan naman, malayo yung inaabot ng buga na liwanag niya. Pero mas payat siya. Ngayon itetesting natin outdoor tong Midjomi S701 na to. Tingnan natin kung gaano siya kaganda mag-perform doon sa labas na napakadilim. Dito natin testingin tong Midjomi S701 natin sa napakadilim na lugar na to. Ayan, kung mapapansin nyo, ito lang yung liwanag ng flash ng camera natin. Ganyan na siya kaliwanag. Kapag kanilayo natin, hindi natin makakita yung nasa malayo kasi nga sobrang dilim na. Ngayon testingin na natin yung Midjomi S701 na to. At ang kanyang low mode, ang una natin susubukan, yung 100 lumens. Ayan, ang 100 lumens nya. Ayan, napakaliwanag na ng 100 lumens nya. Ito yung tumatagal lang 22 hours yung 100 lumens na to. Tapos yung kanyang susunod na mode naman, ang kanyang 300 lumens. Ayan naman yung 300 lumens nya, na tumatagal naman ng 8 hours. So, tapos ito ang kanyang high mode. Ayan naman yung 1300 lumens na tumatagal naman ng 4 hours ng diretsong nakabukas yan. Ayan nga pala yung tower. Kitang kita sa 1300 lumens na yan yung tower ng kuryente na yan. Ayan, pati mga heavy equipment sa malayo, kitang kita na siya. Ito nga pala yung kanyang main LED o yung spotlight na tinatawag na yan, yung sinubukan natin na yan. Ngayon ito naman yung susubukan natin, yung kanyang COB light o yung secondary light natin. I-long press lang natin hanggang ma-access na natin yung COB light o yung secondary light. Ayan ang liwanag ng secondary light. Ito yung kanyang pinaka low mode na tumatagal ng 22 hours. Ayan yung kanyang pinaka low mode na meron siyang 80 lumens. Tapos ito naman yung kanyang secondary mode na 200 lumens. Ayan, napakaliwanag niya. Kung mapapansin natin, hindi na umaabot sa malayo yung liwanag niya kasi nga COB light siya o floodlight. Tapos isang press pa natin, ito na yung kanyang high mode ng COB light niya na merong 500 lumens. Ayan, malawak na yung naging sakop niya pero malapit lang yung inaabot na liwanag niya. Ayan, pero napakaliwanag niya sa malapit. Kitang-kita na natin yung subject natin. 500 lumens yan na tumatagal naman ng 4 hours. Sa malayo, ayan, tutok natin sa tower, hindi na siya kita kasi nga yung buga na liwanag niya masyado nang malawak. Hindi na siya nakakompress o hindi na siya patulis na siyang malayo naman ang inaabot. Ayun naman yung purpose ng COB light niya, yung maging malawak yung sakop niya, mas kita natin. Ayan, ulitin natin, long press ulit natin. Ayun yung main LED. Ayan, ayun naman ang high mode ng main LED. Tapos long press ulit natin, ito naman yung secondary LED o yung COB light. At ayan naman yung high mode ng secondary light o COB light niya. Tapos pindutin lang natin siya ng 3 beses para ma-access ang kanyang strobe. Ayan naman ang kanyang strobe. Tapos isang pindot natin. Yan, ayan naman yung SOS. Useful to kapag nasiraan kayo yung SOS na yan. O kaya basta na-stranded kayo sa isang lugar at pwede rin siyang pang early warning device yung SOS na yan. Ako naman yung SOS na to ginagamit ko siya kapag tumatakbo ako sa gabi o nagja-jogging ako sa gabi, yung SOS. At ang gamit kong flashlight yung Midjomi E4, yung napakaliit na flashlight. Ayun ang gamit ko kapag tumatakbo ako ng gabi. At SOS nga yun na access ko. Kitang-kita na ako sa daan nun. Ayan. Ano ba yan? Hanggang dito na lang yung munting review natin sa Midjomi S701. Sana kahit papano yung nakapagbahagi ako ng kaunting kaalaman para sa mga naghahanap sa inyo ng mabibiling flashlight na makakatuwang sa pang-araw-araw. Maraming salamat sa panonood nyo. Bye bye! Yun, may umiilaw dun, oh. Ano kaya yun? Tikling. Ayun, may umiilaw, oh. Ayun.
Re-reflect, ano kaya yun ah?